So meron ako ditong rancho na nagkaroon ng white spot disease o yung tinatawag na ick. So papakita ko sa inyo kung ano yung itsura. So yan, yung nasa ulo niya mga white spot, tapos yung sa buntot. Yan, yung visible na white spot niya na parang powder na yung sparkle sa katawan niya. So white spot yon. So delikado yun kasi pwedeng bumaba yung kanilang immune system at manghina, mag-stress at mamatay. So far, isa pa lang naman yung nagkakaroon dito sa tank ko na to, pero kailangan natin agapan kasi pwedeng magkaroon ng outbreak ng white spot. So bakit nga ba nagkakaroon ng white spot disease yung mga isla natin? So number one dito is sa temperature. So alam naman natin na summer na. So from cold season, naging na tayo, summer season na. So during that time, yung mga ganyang klaseng parasite o sakit, dyan sila nagde-develop. Okay? So normal yan pag may mga changes ng season. So vice versa, from summer, pag papasok na naman yung tag-lamig, lalabasan naman yan. So not necessarily na ibig sabihin na nun ay pangit yung water quality mo or may something wrong sa isda mo. So seasonal yon. And number 2 na sa tingin ko is possible na magkaroon ng outbreak is pag nagkaroon ng bagong fish na hindi mo kinwarantine na galing sa ibang lugar. So pwedeng magkahawaan, ang galing doon yung sakit sa ibang facility na transfer sa tank mo. So yun yung mga possibility na nagkakaroon sila ng white spot disease. So pag ganun, na hindi natin kontrolado, so dapat lagi tayong handa, lagi natin tinitingnan yung condition ng fish natin. Alam dapat natin kung anong gagawin pag nagkaroon. So dapat meron tayong mga nakareading gamit tulad nito. So dapat meron kang heater, meron kang salt, at meron kang specific medicine na targeted para sa white spot and ick. Okay? So isa-isahin natin to. So unang-una yung heater. So importante itong heater. Ito yung sa tingin kong pinakamadali kasi ilalagay mo lang to sa tank mo. Tapos isa-set mo lang siya unti-unti, 27, 28, 29, 30. Yung degrees Celsius na yung knob. Papataasin mo lang yung temperature para bumilis yung life cycle at mamatay agad yung mga bacteria. Hindi sila makapag-duplicate, hindi sila makapag-multiply. Okay? Ang problema lang dito, pag heater, sa ganitong kasi kalaking tank, medyo mahirap siya i-manage kasi nga malaki yung volume ng water. So, sa ganitong size, ito 300 watts ata to eh. So, mga tatlong ganyan para maging significant yung change at ma-maintain niya yung mataas na temperature. So, medyo mahal ito kasi iikot ang metro mo dito. Pero maganda to sa mga maliliit na tank katulad ng 75 gallons below. Recommend ko heater, kahit heater lang, kaya yan. Next is aquarium salt. Yan. Salt, ito ay universal medicine. Dapat lahat tayo, mga fish keeper, meron ito. Kasi ito yung pinaka first aid at very effective siya sa ick. So, ang kailangan lang natin gawin is timplahin yung salt salinity hanggang 0.3%. So, para makuha natin yung 0.3% na yon, ang ating salt solution sa tubig ay 1 tablespoon ito sa 5 gallon na tubig. So, kung meron kang 5 gallon na, kung meron kang 50 gallon na aquarium, and 50 gallon na actual na volume ng tubig sa aquarium na yon, so kailangan mo ng 10 tablespoon ng salt para makuha mo yung 0.3% salinity. Tapos pag mag-water change ka, kung ilan lang yung tinanggal mo, yun lang din ipapalit mo. Okay? So pag nag-water change ka sa 50 gallon, let's say 10%, nag-water change ka. So 5 gallon yung tinanggal mo sa 50 gallons mo kasi 10% nga. So dagdag ka lang ng 1 tablespoon per water change mo. Okay? So ito, may mga limitation to, hindi to pwede sa mga planted tanks, tsaka sa mga tanks na may mga pleco katulad ko. Meron kasi akong pleco, so hindi yan pwede sa mga scaleless catfish, mamatay sila. Tapos meron din akong mini-maintain na green carpet, considered yan as plants, so pwede yan sila mamatay. Mangingitim yan pag linagyan mo ng salt. So hindi to sa akin pwede. So move on tayo sa next type ng treatment, which is itong specific medicine na targeted sa white spot or sa ick. So sa paggamit nito, kailangan natin itama yung dosage ng paggamit natin. So meron naman dito sa label niya, may dosage dito, may dosing instructions dito.
Kaso, para sa akin incomplete. Kaya kailangan kong ipaliwanag. So, kung gusto nyo malaman kung paano i-compute yung dosage nito, yung tamang dosage, tapusin nyo yung video. Okay? So, sabi dito, 1 cup full of medicine, about 8 gallons of water. So, yun yung kailangan niyang concentration sa tubig para maging effective siya sa mga white spot disease or yung cake. Okay? So, para malaman natin kung ilang cup, alamin natin kung gaano karaming tubig ng aquarium natin. Okay? So, ngayon, para malaman natin yung actual volume ng tank natin, since nalaman na natin, di ba, 150 gallon. Yan yung tank natin. Siyempre, meron akong sump dito. So, i-consider ko yan. Ngayon, kung kayo may under sump, medyo malaki yon, isama nyo rin, i-plus nyo dito. So, ito yung tank natin. And ito yung sa sump natin. Sump. Yan. So, kailangan natin alamin yung volume ng sump natin. Ngayon sa sump kasi, di ba, puno yan ng ano, hindi naman yan puro tubig eh. May mga media dyan eh. So, kailangan natin computein yun. Okay? So, sa pag-compute ng sump natin, i-consider mo dun yung laman. So, pag puno yung sump mo, so, alamin yung volume, di ba? Tapos, i-divide mo sa 2 para makuha mo yung estimated na volume ng sump mo. So, sa akin, since ang sump ko is naglalaro to sa ano eh, sa 25 gallons. Na yung total. So, ang total ko ngayon na volume ng water is 175 gallon. Okay? So, yan yung total volume ko. So, yan yung kailangan kong i-mixan or haluan ng gamot para maging effective. So, since 175 na yung gallon, yung aking total na tubig, based dun sa medication, ang sabi dun, 8 gallon per cup. Per cup. 1 cup niya. Ito yun. 1 cup, about 8 gallons of water. Okay? So, ang lalabas dito, 175 divided by 8 is 21.88. 21.88 or approximately 22 cups. Yan, 22 cups. Ito yung magiging initial natin. Initial dose. Day 1. Day 1. Yan. Okay, 22 cups tayo sa una. Okay? So, including na dun yung sa tank and sa sump. So, 22 cups yan. So, open natin to. 22. Ilagay natin dun sa tank natin. Okay? So, syempre, during that time, after 24 hours, dapat water change tayo. So, kailangan natin mag-water change. So, ang suggested ko na water change during medication without feeding is 30%. Okay? So, kunin natin yung 30%. So, kung ilan lang yung tinanggal nating tubig, yun lang ipapalit natin na dosage para ma-maintain yung formulation. Okay? So, sa 175, kunin natin yung 30%. 30%. So, ang 30% ng 175 is nasa 52.5. 52.5. Or approximately sa 53 gallons. So, kada water change ko ng 30%, 55 gallons yung nababawas. So, ito yung 55 gallons. Ito yung, 53 gallons yung kailangan nating palitan. Okay? So, ngayon, alam na natin yung tinanggal natin, 53 gallons. So, every water change natin, ilang cups yung ilalagay natin. So, 53 divided by 8. So, ang lalabas yan is 6.62. Yan. Or, approximately 7 cup per day. Per water change. Yan. Tapos, gagawin ko to daily for 7 days. Okay? Yan. So, yan yung pinaka-formula. So, 7 days or hanggang sa mawala na yung white spot niya. Ito yung maximum. So, minimum yan. Sabihin natin 5 days. Tapusin natin. Kasi pag tinapos mo ng mas maaga, baka naman bumalik yung yung white spot. Okay? Para sigurado tayo.
So ganito pag maggagamot kayo o mag-dose kayo ng ganitong klaseng gamot. Ito ay base sa kanyang dosing extraction. So i-recap ko lang. So pag nakuha mo na yung tank and sump size, makukuha mo yung total volume of water na kailangan mong i-treat. So from 175 gallons, kukunin natin kung ilang cups yung kailangan natin. So i-divide natin sa 8 based dun sa dosing instruction, makukuha natin 22 cups. So ayun ang initial dose sa day 1. Tapos water change tayo daily, 30%. So lumalabas na sa 30%, may 53 gallons tayong tinatanggal. So sa 53 gallons na tinatanggal natin, kailangan natin magbalik ng 7 cups. So gawa naman ako ng sample computation para dun sa mga smaller tanks o yung mga walang sump. Okay? So usually sa mga newbie kasi, ang kanilang tank ay naglalaro lang sa 35 gallons. 35 gallons. So kung may 35 gallons ako, wala akong sump, ano lang to, hangong back filter o kaya sabihin natin sponge filter ang gamit. So i-divide natin yan sa 8 as per dosage, gallon per cup. So lumalabas siya ng 4.38 or approximately 4.5 cups nito. Okay, 4.5 cups nito sa 35 gallon. So yun yung initial natin, initial dose. Okay, 4.5 cups sa 35 gallons. Okay, so pag nag-water change ako, every water change ko, sabihin na natin 30% ulit kasi yun yung aking recommendation. So, sa 35 gallons, kunin natin yung 30% niya. So lumalabas yan, kada water change natin, meron tayo 10.5 gallon na tinatanggal sa tubig. And alamin natin kung ilan ang cups na ilalagay natin. Divide natin sa 8. So lumalabas na 1.31 or approximately 1.5 cup per water change. Okay? So itong 1.5 cup per water change I suggest daily gagawin. Daily for 5 to 7 days. Okay? So ganyan ang computation sa 35 gallons. Okay? 35 gallons, initial dosing, 4.5 4.5 cups. Tapos, water change daily, 30%, mag-reduce tayo ng 1.5 cup, isa't kalahating cup. Okay? Ito yung gagamitin. So, ngayon alam na natin gamitin itong mga yung heater, yung salt, tsaka yung medication. May kailangan lang akong i-clarify kasi mostly ito yung tanong sa mga bumibili sa amin. Alisin ko muna itong iba. Ito kasing gamot na to, may 3 sizes to. Ayan. Okay. So may nagtanong kasi sa akin, nakabili daw siya nito nung umpisa, nung una. Bili siya nito. Tapos, para makatipid syempre, bilis maubos bibili ako malaking ganito. So ang tanong niya, sir, ano po bang susundin ko? Yung cup nito o yung cup nito malaki? So ang sagot ko doon is gamitin nyo kung ano yung cup na bote na gagamitan nyo. So pag gagamitin nyo itong bote na to, yung dosage nito yung nasa loob, gamitin nyo yung cup. Kasi nga, pare-pareho kasi ito ng dosing instruction You know, 8 gallons of water, 8 gallons of water, 8 gallons of water. So ibig sabihin dito ng manufacturer, iba-iba ang concentration nitong bote na to. So ang sukat ng concentration nito is based dun sa cup niya. So pag ito ginamit mo para makatipid ka, ito yung ginamit mo, mag-underdose ka. Yung cup nito gagamitin mo nito. So mag-underdose ka. So vice versa, pag ito ginamit mong cup para sa ganitong laman na bote, yung laman nito yung ginamit mong cup, mag-overdose ka naman. So ayun lang, sinagot ko lang yung tanong dati para kung sakaling gagamit kayo nito, hindi na kayo ma-confuse, okay? So, kung ano yung binili nyo, ayun yung gagamitin yung cup. Ang suggestion ko, kung malaki yung tank nyo, ito yung gamitin nyo. Kung maliit, 20 gallons below ito, tapos pag 75 gallons pa ba, ito, tapos pag 100 gallons pataas, ito na. Pero kung afford nyo naman, ito na lang bilhin nyo para mas effective, tsaka hindi kayo bili ng bili. Okay? So, available to sa shop namin. Ililink ko sa description kung saan nyo mabibili yung link. Tapos kung may mga questions pa kayo kung paano gamitin yung salt, yung heater, tsaka yung itong medication, PM nyo lang ako or mag-message kayo sa comment section. Okay?
So yun lang, sana natulungan kayo nitong video na to para gamot ng white spot, lalo na ngayon na season to ng change season tayo. So ito yung season ng white spot. Okay? So yun lang, maraming salamat and happy fish keeping.